Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ito po ay update sa ating napansin doon sa pagbitiw ni Senate President, dating Senate President Mig Zubiri. Okay? Ang una nating pag-uusapan ay itong si Senator Bato de la Rosa. Inamin niya, okay? May inamin siya bakit napaiyak siya noong time na nagbitiw ito si Senator Zubiri. Okay? Inexplain ni Bato de la Rosa bakit siya umiyak. Okay? Yan, mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Senate President, bagong Senate President Chis Escudero. May inamin itong si Chis Escudero tungkol dito kay Mig Zubiri. Okay? Yan, malalaman nyo yan mamaya. Ano ba itong inamin ni Chis Escudero tungkol dito kay Mig Zubiri? Okay? Yan ang pangalawa nating pag-usapan. Pangatlo nating pag-usapan ay itong ang si Senator Amy Marcos. May interview ito tungkol sa nangyari sa gulo sa Senado. Okay? Pakinggan natin si Senator Amy Marcos at meron akong napansin tungkol sa kanya. Parang umiiwas lamang po sa issue itong si Senator Amy Marcos. Mamaya i-explain ko itong tatlong topic natin. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like at i-share itong ating video, itong ating live sa Facebook at sa YouTube. Mag-like and share para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay nating i-like at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-follow and subscribe na ba? So, simulan na natin. So, yung pag-iyak ni Bato de la Rosa is may halo yon na nahiya siya kay Mig Zubiri. So, i-play natin itong video na ito para maiintindihan po natin bakit nagkaganon. Bakit bumoto si Bato de la Rosa dito kay Chis Escudero. Okay? So, let's play the video. Pasok, Bato de la Rosa. Inamin ni Senator Bato de la Rosa na nahiya siya kay Senator Mig Zubiri nang sumuporta siya ng biglaan kay Senator Chis Escudero. So, sa madaling salita, biglaan yung pag-vote niya kay Chis Escudero. Okay? That's why umiyak siya kasi kahit hindi bumoto si Bato de la Rosa, kahit hindi siya boboto kay Chis Escudero, talagang ang planado na talaga na si Chis Escudero yung maging susunod na Senate President. So yung pagboto ni Bato de la Rosa, parang na-force na lang siyang magboto kasi wala na nanalo na si Chis Escudero sa botohan, no? Kasi mga ilang votes lang, 'di ba? Kailangan lang ng 13 votes, okay? So ayun. So 13 votes na kaya si Bato de la Rosa hindi na siya pinilit doon, okay? Play. Teka muna. Play. Para maging bagong Senate President. Kahapon, May 21, hindi mapigilang maging emosyonal Ma'am Nelsky, ayan, present yung ating isang moderator. Ni Senator de la Rosa ng pasalamatan ng dating Senate President sa kanyang suporta. Ayon sa mambabatas, last minute na siyang pumirma sa resolusyon. Klarong-klaro yun ha, last minute na si Bato de la Rosa na pumirma doon, na nag-vote siya kay Chis Escudero. Last minute, okay? Para suportahan si Senator Escudero nang makapagdesisyon o mapagdesisyonan niyang sumama na sa mayorya. Alam nyo, bakit napaiyak si Bato? Isa sa mga analysis ko dito, kung matatandaan po natin, si Senator Bato de la Rosa po ang nangunguna na paimbestigahan itong PIDEA leaks na ito. Unang-una, magpapasalamat tayo kay Sir Bato de la Rosa. Kasi gumawa siya ng hearing tungkol dito sa lumabas na PIDEA documents na talagang pinaalam ni Bato de la Rosa na may ganitong dokumentong nag-i-exist. Which is, this is very important dahil po nakalagay doon ang pangalan ng ating presidente ng Pilipinas. Alam ni Senator Bato de la Rosa na dapat malaman ito ng taong bayan. So unang-una, dapat magpapasalamat tayo kay Bato de la Rosa. Ayan, Bundaberg Farming Vlog. Ayan, maraming salamat sa $4 po. Maraming salamat. Australian dollars, $4 by Bundaberg Farming Vlog. Ayan, gawin ko na itong moderator. Ginagawa ko kasing moderator yung nagpapakape kasi para matatandaan ko sila. Okay? Na lagi kong mapapasalamatan.
mahalaga sa akin yung mga sumuporta sa ating channel kasi po para ma-improve natin, isa rin sa aking layunin ma-improve itong aking studio, okay? Para tuloy-tuloy na ang ating mga araw-araw na talakayan, okay? Maraming salamat, Bundaberg Farming Vlog. Taga saan ka ba po? Ayan, standard moderator. Okay, maraming salamat po. Okay, so nawala na ako. Si Bato de la Rosa po, isa siya sa mga instrument para maiparating sa taong bayan na ang ating presidente is involved sa dokumentong ito. Okay? At si Senator Bato de la Rosa, isa sa mga pinanghawakan niya doon is naniniwala siya na yung dokumentong yun ay totoo. Okay? Kasi nga, if you will try to check the document, Xerox copy yun. Tapos may butas, in-explain ko na ito ha, nandoon sa, nakita yung fastener doon. So meaning to say, ito ay compilation na sinerox. Okay? So mapapansin mo talaga na this is an old document na sinerox copy at nilabas ngayong 2024. Okay? Pero ngayon, hindi na mahanap-hanap sa PIDEA. Okay? At hanggat ngayon rin, hindi rin ito inamin ng present administration na itong PIDEA. Okay? Hindi nila inamin na nag-i-exist yan. Eh, sa totoo lang, baka naman talaga hindi nag-i-exist kasi wala na dyan. Hindi na matagpuan. Ang tanong dito, sino ang may hawak niyan? So, unang-una, nagpapasalamat tayo kay Bato dyan. Dahil kung iba pang senador dyan, eh hindi talaga ito hiniring. Hindi ito binigyan ng pansin. At nagpapasalamat itong si Bato, kaya nga umiyak siya dahil pinagbigyan, si Bato de la Rosa, pinagbigyan siya ni Zubiri. Hinayaan siya ni Zubiri na magproseso yung hearing. 'Di ba? Kasi ang Senate President has the right na kukontrolin niya ang mga hearing na ito. Pwede niyang sabihin, Bato de la Rosa, stop that hearing. For whatever reason, pwedeng mapahinto ni Zubiri yung hearing na yan sa PIDEA. Pero anong nagawa? Wala. Hindi na. Hinayaan lang po ni Zubiri. Kahit si Zubiri, kaalyado ni Presidente Bongbong Marcos at that time, hinayaan niya na yung hearing. Ang reason ni Zubiri for transparency, na mapakinggan, malaman ng taong bayan kung ano ang laman ng hearing na yan. So ako nagpapasalamat rin kay Zubiri. Kaya napaiyak si Bato de la Rosa noong bumitiw na itong si Zubiri. Ngayon na si Cheese Escudero ang Senate President, ngayon hindi ko lang alam kung ano na ang magiging mangyari dyan sa hearing na yan. Okay? Klarong-klaro yan ha. Bundaberg Farming Vlog, taga Samar po. Taga Samar ka pala. Okay. Shout out sa mga taga Samar dyan, headed by Bundaberg Farming Vlog. Ayan, maraming salamat po. Ayan, yung ating mga moderators, ni-welcome ka na, Bundaberg Farming Vlog. Okay. Kaya ako napaiyak dahil nga hindi naman sa sama ng loob, parang nahiya ako sa kanya dahil hindi ko napanalo yung gira para sa kanya. So napahiya ang Bato lang is hindi niya natuloy yung paninindigan nila kay sino ba to, si Zubiri. Okay, siguro may pinag-usapan itong si Zubiri at si Bato na talagang this is for the taong bayan, no? Gagawin ko ito para sa taong bayan. So si Zubiri naman sumuporta siya kay Bato, di ba? Napaiyak na lang siya kasi yung mga plano nila hindi natuloy. Parang ganun yung mga, hindi ko lang masabi kung ano yun in particular, pero parang ganun ang daloy ng kanilang prinsipyo itong dalawang taong to. Kaya napaiyak si Bato de la Rosa. Okay? Di kaya hawak ni PRRD yung documents? Novjak, malayo yan na hawak ni Presidente Duterte ang dokumentong yan. Alam niyo ba kung bakit? Nakita yan, ang mga dokumentong ito, nung panahon pa ay mayor pa si Duterte. I think 2009. Nakita yan ni Duterte. Kasi, ang PIDEA raw, kasi ito yung sabi, ang PIDEA, meron yang mga list of names kung sino yung mga high profile na involved sa mga ganitong bagay. Ngunit, subalit, si Duterte po ay hindi po nangingialam sa mga senador o kung saang-saang lugar kasi at that time, mayor lang po siya. Meaning, ang kanyang pinakialaman ni Duterte ay yung kanyang baluarte lamang po, yung Davao City. So, nakita lang niya, yan ang sabi ni Duterte, nakita niya yung pangalan ni Bongbong Marcos at that time. Okay? So, kaya nga, nung time na kumpanya, yung the last election, nung nanalo itong si PBBM, sa kampanya ni Duterte, talagang hindi ito nagsisinungaling na nakita niya talaga. Diba? Yun naman talaga ang sabi niya, nakita niya. So,
siguro itong si former President Duterte, talagang babanggitin niya yon kasi yung programa niya nung time na siya ay presidente is tungkol pa naman dito sa pagsugpo ng bawal na gamot. So kailangan niya talagang ipaalam sa taong bayan na merong tumakbong presidente na gumagamit. Yan ang kanyang pinatakbo at pinaalam sa taong bayan. Kasi it will be, sabi nga nila, it will be a failure on the part of former President Duterte na hindi niya ipaalam sa taong bayan at siya pa naman ay nagpapatakbo ng programang pagsugpo ng bawal na gamot, di ba? Yan naman talaga ang dahilan, kung tutuusin, yan ang mga reason bakit nanalo si Duterte. Di ba? If you will try to analyze, yan ang reason bakit nanalo si Duterte. Dahil nagustuhan ng taong bayan ang kanyang promise na kapag siya ay mapresidente, talagang isusolve niya itong problema ng bayan natin. Ang tungkol sa bawal na gamot na ito. Okay? So, yun na po. At least alam natin na si Senator Bato de la Rosa, kahit matigas ito, kasi binabatikos kasi ngayon si Senator Bato de la Rosa. The reason na binabatikos siya kasi ayaw nilang makita si Bato na iiyak, ayaw nilang makita si Bato de la Rosa na malamya, ganun, okay? Ang sa akin lang, ito yung aking masasabi dyan. Ang isang lalaki po, kahit matapang yan, ang tunay na lalaki ay marunong umiyak. Yan ang katotohanan. Kasi yung lalaki, kung magpapanggap ka lang na matapang, hindi ka iiyak, o parang ganun, wala. Hindi ka matatawag na tunay na lalaki dyan. Itong si Bato de la Rosa na misinterpret ito sa mga iilan nating taong bayan. Kung ikaw ay matapang na tao, tunay ka na lalaki, dapat marunong ka ring umiyak. Kasi po, ito yung system. Ang tao, kung tunay ka na lalaki, marunong ka rin makiramdam sa iba. Kaya nga, si Senator Bato de la Rosa, ito yung isa sa mga senador na pinagkakatiwalaan po ni former President Duterte. Kasi alam mo na si Bato de la Rosa ay may tunay na pagkatao ito. Kung ano ang nasa kanyang damdamin, ilalabas niya yan sa kanyang bibig. Hindi ito kagaya ng ibang mga senador dyan na forma lang ang marami. Pero si Senator Bato hindi. Matapang ito, pero nagpapakita rin na meron siyang puso. Okay? So, as I can see, sa kanyang hearing, lahat naman pinapakinggan ni Bato de la Rosa. Kasi it will be, di ba, lagi tayong bumabatikos dito kay Hontiveros, di ba? Binabatikos natin si Hontiveros kasi sometimes yung mga hearing ni Hontiveros, makikita mo talaga si Hontiveros na bias. Di ba? One example niyan is yung nangyari sa hearing ni Kibuloy, di ba? Nababayasan tayo kay Hontiveros. Kung gagawin yon ni Bato de la Rosa para mananaig yung dokumentong yon na mapapatunayan na si PBBM ang talagang gumagamit, kung ididiin ni Bato de la Rosa yung isang parte, no? Matatawag rin natin na magiging bias si Bato. So doon pa lamang sa hearing na yan, ipinapakita ni Bato de la Rosa na hindi siya bias. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman